is Banyagiran, and our topic was all about art, creativity, imagination, and expression. So before we start, what is art, creativity, imagination, and expression? So the first one is creativity. So creativity po sa sining ay ang may kakayahang gumawa ng bago at kakaibang ideya. Next naman is imagination. So ang imagination naman ay ang pag-iisip ng mga bagay na hindi pa nakikita o nangyayari. The last one is expression. So ang expression po ay ang paraan ng pagpapakita ng damdamin at iniisip sa pamamagitan ng sining. So ang tatlong ito ay ang puso ng sining. Pinag-uugnay nila ang isip at damdamin para makapaglikha ng mga gawa ng nagpapahayag ng kwento, emotion, at pananaw ng tao. So, proceed na po tayo sa render art distinct from nature. So, ano nga po pala ang ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin po ng render art distinct from nature ay ang paggawa o pagpapakita ng sining na iba o kakaiba kaysa likas na anyo ng kalikasan. So, sa madaling salita po, ang kalikasan o nature ay mga bagay na natural na nandyan sa paligid natin. Like mga puno, hayop, tao, bundok, dagat, at iba pang mga tanawin na hindi gawa ng tao. So, ito po yung original na anyo ng mundo na nakikita natin araw-araw. Next naman is, sining o arts naman ay hango o inspiration mula sa kalikasan, pero binabago, inaayos, at pinapaganda ito ng mga tao gamit ang kanilang mga imahinasyon at malikhaing pag-isip. Hindi lang simpleng kopya ang sining, kundi ito ay may dagdag na damdamin, estilo, at mensahe na gusto iparating ng gumawa. Like for example, kapag nagpipinta ka ng puno, pwede mo itong gawin eksaktong katulad tunay ang gamit na realismo. Pero, pwede mo rin itong baguhin gamit ang imagination mo, palitan ng kulay, hugis, o anyo para ipakita ang nararamdaman mo. Kaya, iba ang sining sa kalikasan. Dahil gawa ito ng tao na may sariling estilo at damdamin, hindi lang basta kopya, kundi malikhaing pagpapahayag ng isip at nararamdaman ng tao. So, sa madaling salita po, ang sining ay kombinasyon ng totoong mundo at imahinasyon or imagination naman galing sa puso at isip ng tao. Question is, characterize creative expression based on unique artistic experiences. Ang paliwanag po dito is, sa paglalarawan ng pagmalikhaing pagpapahayag na batay sa natatanging karanasan at damdamin ng artista. Dahil sa kanilang mga karanasan at damdamin, kaya sila nakakabuo ng unique at walang kaparehong sining. At dito, ang sining ay nagpapahayag dahil sa kanilang personal at natatangi at sa sarili nilang karanasan. Dahil ang mga ibang mga gumagawa ng sining ay nakakabuo sila ng unique at kakaiba dahil sa kanilang mga personal na karanasan. Dahil tayo ay may iba't ibang karanasan na hindi naman pare-parehas ng karanasan ng iba. Sunod na tanong is, deal with the essence of the preliminary expression of art. Ang mahalaga to dahil ito yung pagtutok natin sa pinakaugat o unang anyo na nagpapahayag ng sining at sining na nilalaman ng pangunahin nating ideya o damdamin. Dahil nakakabuo tayo ng ang isang sining dahil sa pagtutok natin sa isang ugat upang mapahayag at mailarawan natin yung mga ideya at nararamdaman natin. And ito rin yung ang unang simula na proseso na paglikha bago pa man ito maging ganap na likha. So, creativity, ito yung ability mo na gumawa ng bago or mas unique. For example, ito yung pag-imbento mo ng bagong sayo or steps and yung pagpinta mo sa isang bagay. So, imaginations, ito yung iniisip mo sa utak mo bago mo pagawin.
Halimbawa, nag-iisip ka ng isang bagay bago mo pa gawin or simulan. Kasi kapag iniisip mo siya, mas nagiging creative yung imaginations mo sa isang bagay. Example, yung sad songs. Halimbawa, 'di ba kapag heartbroken ka tapos nakikinig ka ng mga sad songs, syempre makaka-relate ka. And also yung mga kapag mag-scroll down ka lang sa Facebook, may napapanood ka mga funny moments videos, nakaka-relate ka din. Ganon din yung arts. So, nag-i-imagine ka para sa ideya mo and ginagamit mo yung creativity mo para hubugin yung sarili mo and i-express sa iba kung ano yung nafe-feel mo. So, yung pag-classify mo na artworks, it based on your personal experiences. So, ibig sabihin nito is, hindi lang pag-group or pag-describe ng arts. Depende kung sa paanong personally, kung paanong paraan ka naka-relate or naka-base about sa styles or technique nito. So, for example, meron kang painting and it's beach and then ika-classify mo siya as calming kasi naalala mo nung bata ka pa meron kayong beach trips.